So, mga partner, gusto ko lang marinig sa inyo, ano ba sa tingin ninyo, bakit masyado yata nilang hinahype itong issue na to ni Pastor Apollo Kibuloy? Samantalang katulad ng sinasabi natin, tayo naman, nakikita naman natin kung gaano kaayos, ka-organized yung kanyang samahan. Pero bakit tila mo yung gobyerno, talagang tinatarget siya? Sa akin, ganito lang yan, Boss Dada, Coach Oli, no? Sa atin, walang duda. Ako nalungkot po ako nung nabalitaan ko to kanina, naka-live ako. Nabalitaan ko, may nag-send sa akin na yan, nilagyan na nga ng 10 million ang napatong sa pagkakadakip kay Pastor Apollo Kibuloy. At the same time, nakakagalit. Kasi tayo kilala natin eh. Kilala natin yung mga taga KOJC, kilala natin kung paano sila makitungo sa kapwa, kung gaano sila nakabait na tao. At bilang kami na nakakakilala sa KOJC, medyo hindi maganda na pakinggan dahil sa dinami-dami ng problema sa Pilipinas, ang daming kriminal sa Pilipinas na hindi nila nahuhuli-huli. So itong pastor na tumutulong sa hindi lang sa sa kongregasyon niya, hindi lang sa kongregasyon niya tumutulong, kundi sa buong Pilipinas na rin. Tulad na lang halimbawa sa pagsugpo nitong mga rebelding NPA, malaki po ang ambag dyan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga kami nalulungkot at the same time medyo nakakagigil, nagugulat kami dahil kung sino ang nakatulong at hindi nangurap sa bayan ay siya po yung pinapahirapan ngayon. Doon lang po kami nalulungkot dahil kami nakakasalamuhan namin sila at hindi man si Pastor Apollo Kibuloy nakakasalamuhan natin. So, ibig sabihin, itong mga miyembro, kung ano yung puno, katulad nga sinabi natin kanina, yun din ang bunga. Kaya nagtataka tayo kung bakit ganito na lang ang galit nila o ang pagpupursige nila para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Ako, tingin ko dito, wala silang masasabi sa SONA. Kaya siguro ganito, minamadali nila ito para may masabi man lang sila. Coach Oli, ikaw, ano sa tingin mo? Na-discuss ko po ito kanina sa live ko at may hinulaan ako. Kasi sabi ni etong si Abalos. si Abalos. Ang sabi niya, may mga gustong mga kaibigan niya na gustong madakip si PRRD. Na yan sila daw yung Kibuloy. nag-contribute diyan sa si Pastor Kibuloy dito sa 10 million. Ako hinulaan ko, yung mga kaibigan mong yan, Abalos, yan ay mga inggit sa mga Duterte. Kasi ang talagang target dito, hindi si Pastor Kibuloy. Ako naniniwala kay PRRD pa rin yan. Ang bottom line dyan, galit kayo sa mga Duterte. At hula lang naman, tingnan mo kung tama ako, galit at insecure yan sa mga Duterte. Ang pangalawang hula ko, dahil may connection din ito, dahil pagpapabango sa kanyang pagtakbo sa Senado. O pangalawang hula ko, matatalo ka, Abalos. So ito Coach Oli, siguro yung sinasabi nilang friend, imaginary friend yun. Imaginary friend. Wag na tayo maglokohan, kayo lang yan. Kung sino magbibigay ng pera. Tsaka sana naglolokohan pa tayo Sana diba? DILG Secretary Abalos at never to be a Senator Abalos. Kung nag-ambag-ambag kayo kay Pastor Apollo Kibuloy, maganda sana mag-ambag-ambag din sila doon sa kung sino may-ari ng droga sa Alitagtag. Yun. Kasi yun ang yun ang napakalaking epekto nun sa bayan natin. O yun yung nakalusot. Paano yung yun yung nahuli nyo, paano yung mga nakalusot. From 2 tons, naging 1.2 na nga lang So kung nag-aambag-ambag kayo sa isang pastor para mahuli na wala namang ginagawang masama sa bayan natin. Sa totoo lang, nakatulong pa nga ng malaki sa bayan natin. At the same time, nakatulong ng malaki sa kandidatura noong inyong amo. Yun nga kaya sana lang maging fair tayo. O kung gusto nating kung gumagastos tayo para lang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, sana gumastos din tayo. Kayo para mahuli yung mga drug addict, mga smugglers, yung mga rice smugglers, ang dami. Ang hirap na ng bayan natin, ang mahal na ng bigas, ang daming problema ng Pilipinas, nakafocus kayo doon sa kaso na sa totoo lang, wala namang epekto to sa pang-araw-araw na buhay natin. Oo, alam naman ng tao, sabi nga ni Master Judea, wag na tayong maglukuhan. Namumulitika lang naman kasi talaga kayo. Kahit na i-deny nyo yan, tanga na lang ang maniniwala na ginagawa nyo to para sa bayan.
Correct. Mismo. At dagdagan ko na rin lang no. Eto, yung mga taga-SMNI KOJC hindi magsasalita dito. Hindi magsasalita na katulad ng sasabihin ko ngayon na wala kayong mga utang na loob talaga. Lalo-lalo na ikaw, Bongbong Marcos. Presidente Bongbong Marcos. Wala kang utang na loob eh. Kaisa-isa na mainstream media na tumulong sa iyo nung eleksyon, pinapabayaan mo ngayon. Hindi ko alam kung bakit, kung tao pa ba, or kung talagang, mga plastic kayo eh. Mga plastic kayo. Kasi kung hindi kayo mga plastic, yung mga nakatulong sa inyo nung nagdaang eleksyon, sana kinikilala nyo man lang ngayon. So ngayon, ito kasi, kilala nila si Pastor Apollo Kibuloy na talagang malaki ang naiambag sa kandidatura nila ni VP Sara Duterte. At kung pwedeng ulitin yan ni Pastor Kibuloy sa susunod na eleksyon, at this time, sisiguraduhin ni Pastor Apollo Kibuloy na ilalampaso ng kandidato ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga kandidato nyo na kayong mga walang utang na loob, parkado na kayo ng mga Pilipino. Tandaan nyo ang Kingdom of Jesus Christ ay 7 or 8 million strong worldwide. Kaya nga sabi natin ano lang yan, weather lang yan. Maaaring sa ngayon, kayo yung nandiyan dyan sa posisyon, pero darating din ng panahon na yung inyong itinanim, aanihin nyo yan. Correct. Maniwala kayo. Marami nagsasabi, hindi nyo pakilala si Pastor Apollo Kibuloy kasi 2 beses nyo palang naman nakasama, hindi. Maraming beses, araw-araw namin halos nakakasama si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo kung sa papaanong paraan. Dito, sa mga nakakasalamuha namin. Dito sa SMNI, yung mga Kingdom citizens, yung mga kaibigan natin sa KLCs worldwide, araw-araw na ginawa ng Diyos na nakakasalamuha natin sila. Parang nakakasalamuha na natin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, naniniwala tayo na kung ano yung puno, siya ang bunga. At sinasabi ng mga taga Kingdom of Jesus Christ na nasa puso nila si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro sinasabi nila, kaya pinupuri nyo si Pastor Apollo Kibuloy dahil nandiyan kayo sa SMNI. Hindi po. Kahit bukas tanggalin kami dito, okay lang sa amin. Pero dito kasi, sinasabi lang po namin ng katotohanan na aming nararamdaman. Makipag-usap kayo sa mga miyembro ng KOJC. At pagka si Pastor Apollo Kibuloy ay nakalabas, kausapin nyo si Pastor, mahihahalin tulad ninyo ang ugali nila ng bawat isa na miyembro ng KOJC at yung leader nila mismo na si Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, may ebidensya kasi. May ebidensya. Kitang-kita nyo Tingnan nyo lang. Halimbawa lang po ito. Tingnan nyo yung mga public hospitals. Yung mga government-owned na companies. Hindi man lahat. Tingnan nyo yung mga empleyado. Mahahalata mo kung magaling ang leader or kontento ang mga kanilang workers. Dito sa SMNI, KOJC, kitang-kita namin Yes. yung pagmamahal. Trinato kami parang pamilya kahit kami po ay hindi members. Yes. Kaya yung ebidensya, hindi nyo pwedeng sabihin na kung hindi nyo alam, hindi. Alam nyo kung paano ang galawan ng isang, hindi man lahat, ulitin ko, ang isang empleyado sa publiko at sa private companies. Doon na lang i-compare nyo. At alam nyo anong ibig ko sabihin. Kaya imposibleng hindi ko maintindihan bakit pinag-iinitan nyo itong si Pastor Kibuloy na wala namang kinalaman sa presyo ng bigas, sa presyo ng gasolina, sa trabaho, sa ekonomiya. Ewan ko, lahat na lang. Kaya ako, sa aking opinion, ito ay dahil kay Duterte. Yes. Duterte at Duterte lang ito. This is plain politics. Plain politics, Coach Oli and Boss Dada. Wala tayong iba po pwedeng isipin dyan. Kasi, alam na to, sorry. Pero madukpong ko yung sinabi nyo, na pinagtatanggol natin dahil nandito tayo sa loob. Ayun na nga. Nandito kami sa loob. Kami yung nakaka-experience. Kami very critical kami pag may nakikita kaming mali. Maniwala kayo. Kahit kakampihan, nakikita nyo naman kung paano natin batikusin sila Bongo, sila Senator Bato. Minsan si Inday Sara, binabatikos din natin yan. Kumbaga, wala tayong sinisino dito. Pag may nakita tayong mali, pabanatan natin. Ang problema, wala In-expose na ng KOJC yung sarili nila sa amin na mga kritikal. Pero wala pa rin kaming makita. And for how many months already, naghahanap pa rin kami ng mali, wala talaga kaming makita.
sabi ko nga, kung bubuksan ninyo lang yung mga isip ninyo, mga puso ninyo, tanggalin ninyo yung pride at saka yung inggit, I'm sure marami tayong matututunan dito sa Kingdom of Jesus Christ na ito. Kasi kami, Banateros, napakarami naming natutunan at natututunan pa every time na nakikisalamuha tayo sa kanila. Correct. At yung sinasabi mo, Master Judea, na politika, totoo. DSWD. Ano yung balita natin dyan sa DSWD? Davao to. Kasi Davao. sabi ni Coach Oli, Duterte to. Hindi nyo kakanain si Pastor Apollo Kibuloy dahil... Example na lang, kung si Pastor Kibuloy sip-sip ba kay Marcos, may problema siya ngayon? I don't think so. Wala, siyempre, I don't wala. think so. Siguro, yakap-yakapin pa yan, no? Oo. Kaso nga, eto nga, ang SMNI, KOJC, ay patas magbalita. Hindi nagkakanlong ng mali. Doon lang po tayo sa katotohanan. Doon lang po tayo sa tama. Ganun lang po yun. So, alam natin talagang tinatarget yung tinatarget talaga yung Davao. Kasi kita nyo naman, nung nakaraan, kung ano yung mga pinagagawa nila sa Davao from itong SMNI, yung frankisa ng SMNI. Pangalawa, yung marahas na pagsisilbi nila ng warrant sa mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. And then yung paglalagay nila ng sobrang daming kapulisan dyan, checkpoints and all. Balita natin, pati nga daw yung security ni Baste Duterte, inilagay pa sa checkpoint. Sobrang pangbabastos na yan. Pangbabastos yun. So talagang binabanatan talaga dito mga Duterte. At ito, just recently, si Congressman Pulong ay naglabas ng kanyang statement na or sa Davao daw yung meron medical balita, assistance. May medical assistance na dito sa private mga hospitals, tinanggal daw or sinuspinde ng DSWD. So kaya yan, totoo yan. So may nagsalita na meron din naman nagsalita na official sa isang private hospital at pinatunayan nito kasi nagsimula to doon sa isang post sa isang papel na nakasulat na parang walang assistance muna ang DSWD dahil walang pondo. And then sumagot ang kongresista ng PBA party list, which is si Migs Nograles, na sinabi niya na hindi daw totoo yun. Tapos sinagot ulit ngayon ni Congressman Pulong Duterte. Yes. Pero mas nananaig pa rin talaga ang katotohanan dahil pinatotohanan po yan ng yung PAPI ba yun? Yung sa samahan ng mga private hospitals dyan sa Davao. Meron ba tayong video noon? Siguro, mamaya yan na natin. Mamaya na lang, no? Sige. Ayun, meron kasi tayong okay. Anyways, ayun, Deb, muna natin. Diretso lang natin yan dyan sa DSWD. Okay. So, pati ang DSWD nabasa rin ng statement na pinabubulaanan yung sinasabi ni Pulong Duterte. Pero, buti sana kung si Pulong lang nagsalita Kaya lang may mga private hospital yung samahan nila parang mga na nagsalita na ganun nga daw yung sitwasyon ngayon. Yun daw sagot talaga. Ang sabi sa kanila, walang pondo. Sabi nung mga tinawagan nila mga private hospital. So, basahin mo, Boss Dada. Ayan, agad na sumangguni ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PAPI sa kanilang mga miyembrong ospital sa Mindanao matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagpapahinto umano ng DSWD sa pagbibigay ng medical assistance para sa mga private hospitals sa ilang probinsya sa Mindanao. Si Jade Calabroso magbabalita. Walang natatanggap na abiso ang pamunuan ng Private Hospitals Association Philippines Incorporated o PHAPI mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay sa umano'y pagpapahinto sa pagbibigay ng medical assistance para sa mga private hospitals sa ilang probinsya sa Mindanao. So ang alam ko po, wala kaming na-receive na gano'n. Kasi usually naman po kahit ganyan, tuloy-tuloy naman po ang pagpaprocess natin. Ngayon siguro kaya hindi masyadong napansin kaagad yan ay sa dahilang usually nadidelay din po ang payments. Yun naman po ay nasa pag-uusap sa Memorandum of Agreement between the hospital at saka DSWD. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng PHAPI, nang matanggap nila ang impormasyon ay agad silang nakipag-ugnayan at sa kanilang member hospitals, particular na sa Davao at Zamboanga City, kaugnay sa impormasyong ito.
mangguni tayo dun sa ating mga miyembro kung okay ba, kung ano nangyari nga dun sa mga benefits na nakukuha natin sa DSWD. At ang sabi po nila, parang ang sinasabi po ng DSWD ay wala na daw pong pondo para doon sa mga medical assistance benefits ng ating mga pasyente. Sa loob nga raw ng ilang taon ay ngayon lang sila nakarinig na itinigil ang pagbibigay ng medical assistance, pero anila hindi pa nila masasabing inihinto agad yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga pasyente dahil maaring baka nagkulang lang daw sa pondo ang DSWD. So far, ngayon lang po talaga na may nagreklamong ganyan. But then previously po, parang temporary na sinasabi nila and then nare-resolve ka agad. Hopefully, ganun din po ang nangyayari ngayon. At palagay ko magagawa naman pa ng paraan. Siguro yan kung sakali man na talaga nagkulang na sila ng pondo. Maaring hindi lang rin daw sa Davao at Zamboanga ito nangyari dahil posible rin ito sa ibang mga rehiyon. Ayon kay De Grano, napakalaki epekto kasi nito sa mga pasyente, lalo na ang mga walang kakayahang makabayad sa sarili nilang pera. Napakalaki po yan ang usually naapektuhan. Kahit po 5,000 lang, napakalaking halaga na po yan para sa ating mga pasyente. Siguro sabihin po natin na more than 30% po ng ating mga pasyente nagre-rely yan sa DSWD medical assistance benefits. At yan po usually ay yung talaga mga indigent patients natin. Kapag natigil ito, ay malaki rin ang epekto nito sa mga ospital dahil magiging parte ito ng kakulangan lalo na sa mga private hospitals para sa kanilang operational cost kung hindi makakabayad ang mga pasyente. Sa ngayon, sabi ni Tigrano, ay wala pa silang pag-uusap sa DSWD kaugnay dito pero may panawagan ng PHAPI sa ahensya. Kami po naniniwala na palagay ko naman temporary lang yan kung sakaling yung kakulangan ng pondo na yan kasi pwede naman sigurong padagdagan ng pondo kung talagang kulang na. And then inaasahan po namin na ipagpapatuloy na ang DSWD ang pagbibigay ng medical benefits sa ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Okay. P-happy pala yun. Akala ko papi eh. Sabi ko kanina, papi. P-happy kasi pag papi. Para But anyway, nakakalungkot ito para sa mga kababayan natin. Kasi, Nadamay sa politika, Master Judea eh. oo, damay-damay ito sa politika. Kasi Davao eh. Davao, tsaka Zamboanga, bandang Mindanao lang. Alam nyo kasi ganito mga kababayan, yung mga kababayan natin is hindi naman nila ginugusto na pumunta sa private hospitals. Nagkakataon lang na medyo puno na yung mga public hospitals kaya sila napupunta. Tsaka ikaw din, Master Judea, kahit wala kang pera, gusto mong... Meron kasi tayong ganung mentality na pag dinala mo sa private hospital, mas malaki yung chances na masasalba mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa public hospital. Pero hindi po ganun kasing galing po ng mga baka nga mas magaling pa yung mga specialista sa public hospital kaysa sa mga private hospital. Tsaka yun na nga, hindi pera-pera. Pero yun nga, katulad sinasabi natin, hindi naman porket nag-private yan, hindi kailangan ng pera niyan. Correct. Kailangan ng pera. Ito ang nakakalungkot dito kasi dahil lang sa politika ninyo, nadadamay, pati yung may mga sakit, yung mga stress na nga sila dahil may mga sakit yung mga mahal nila sa buhay, dinadamay nyo pa sa hinayupak na politika ninyo. Tsaka ito dinidinay pa nila, may nag-post na isang netizens doon sa reklamo ng, siguro galing dito sa opisina ni Kong Pulong, nagbigay ng statement itong si Mix Nograles na sinagot naman ni Congressman Pulong Duterte at pinatotohanan nitong nakausap natin na galing sa PHAPI. So ibig sabihin, totoo talaga na walang pondo. Kaya nga nakakalungkot. Kaya pala... Hindi walang pondo. Iniipit. May iniipit. Real talk na lang tayo. Iniipit kasi nagbigay ang mga doktor ng statement na walang pondo tapos biglang pinabulaanan ng DSWD ngayon. May pondo raw eh. May pondo. So ibig sabihin may pondo. Kasi nga, ako hindi rin ako naniniwala na may pondo. Na walang pondo. Kasi nag-aayuda nga sila. And then, at the same time, kung ata nila yung 90 billion galing sa PhilHealth. Ang daming ayuda Ang dami-dami. Kasi sino maniniwala na walang pondo? Ang politika na naman ng MAPE, nakamalinaw na rason ito, mga kababayan. Kasi ito Duterte, tsaka Nograles. Yan po. 90 billion na sa PhilHealth inilagay sa more noble causes. So, Coach Oli, anong opinion mo dyan? Burahin nyo na kaya yung Davao sa mapa ng Pilipinas. Kung pwede nga lang eh. Nahihiya pa kayo. Ganyan din naman ang patutunguhan yan eh. Tsaka ito Parang na rin eh.
Wala na ring patutunguhan. Iipitin, isipin ninyo, iipitin at iipitin at iipitin ng Duterte at Davao. 4 na taon pa yan, ganyan. Maawa kayo sa Pilipinas. Anong matitira sa atin? Ay, hindi. Ewan ko kung kaya nyo pang matagalan yung 4 na taon na ganyan tayo na puro politika, nabababoy po tayo. Alam nyo, ito, ang gagaling nito magpaawa, ang galing nila kumbaga, magdamit ng ng malinis, okay? Kasi deny sila ng deny. Na nakikita naman natin ngayon kung ano nangyayari sa Davao. Napakatahimik ng Davao, tapos bigla silang pumasok, ngayon nagkagulo-gulo na. 'Di ba? Ano ba gusto nyo? Magkagulo talaga Pilipinas? Tulad nito, buong Pilipinas dinadrag nyo sa gulo. Diyan sa South China Sea. Tapos pagka pinapatulan tayo ng China, hindi naman tayo makapalag. 'Di ba? Binubuli tayo ng binubuli dahil diyan sa mga mali nyong desisyon na iisa lang naman talaga ang solusyon. Easy. Oh. Relax lang. Nagagalit na ako eh. Hindi. Babalikan natin yan mamaya. Sige. Babalikan lang natin yan mamaya. Pero makasingit, saglit lang. Saglit lang kasi may komento dito si Sino nag-comment dyan? Ewan ko ba ito si Black Mamba? Sabi Niya, ang Malasakit Center, wala din pondo. Mga mang-iipit. Ito ba ay may katotohanan? Kaya nagigipit si Senator Bongo dahil para makontrol si Senator Bongo, iniipit ang Malasakit Center. Nagtatanong lang po. Ang dami ang daming mga issues ng mga taga Davao Pero sige, babalikan natin yan mamaya. Alam ko napakainit talaga niyan. Pero ito, sobrang sama ng sistema ng politika sa Pilipinas. Iyan ang napagtanto ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib habang siya ay napailaling sa 90-day preventive suspension. At ngayong balik opisina na si Governor Hubahib, mensahe niya sa Administrasyong Marcos na gawin ang tama para sa Pilipinas. Si Jason Rubrico, nagbabalita. Live mula sa Davao City. Hello, sir. Pasok. Mosdada, Coach Oli, Master Judea, magandang gabi mula dito sa Davao City. Yun nga, magandang balita para sa ating mga kababayan sa Davao del Norte dahil nagbabalik opisina na si Governor Hubahib at kanyang tiniyak sa kanyang pagbabalik na ang ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang mga programa tulad ng infrastruktura, agrikultura, social services at mga livelihood programs para sa ating mga kababayan sa Davao del Norte. Mainit na tinanggap ng mga taga Davao del Norte si Governor Edwin Hubahib ngayong siya ay balik opisina na. Natapos na kasi ang 90-day preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Office of the President at ng Department of Interior and Local Government. Para kay Aling Helen na residente ng Tagum City, ikinatuwa nila ang pagbabalik ng gobernador dahil aniya naramdaman ng mga taga Davnor na walang isang residente na napag-iiwanan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Mula na siya umupo, nakita namin na mula sa maliliit, nakita namin na ang kanyang pagtulong, sincero, bukal loob siyang tumulong sa kapwa. Malaking bagay naman para sa mga miyembro ng tribong Atama-Nobo ang pagbabalik opisina ni Governor Hubahib. Ito anila ay para maipagpatuloy ng gobernador ang mga programa at proyektong inilaan para sa kanilang mga katutubo. Wag yun migi pasagda dito paglingkod yun digo nakita yun namo ang mga project nga naabot sa amo eskwelahan, tulay, karsada, housing, tubig, kutob sa kanang magamit iya sa gobyerno nga gipanghatag na kuha gyud namo. Dagdag pa ni Mang Edgar, naging mapayapa ang kanilang lugar dahil tinutukan mismo ng gobernador ang peace and order sa buong probinsya. Na peaceful gyud among dapit gikan pag gobernador ni Kuya Gob sa among area tungod sa kaning peace and order na peaceful gyud ang among area. Bahin sa kaning sa MPA. Nawa gyud ang MPA dito sa among lugar. Hiling naman ang taga Davao del Norte sa mga nag-asam na palitan si Governor Hubahib. Idaan ito sa tama at legal na proseso at huwag mamulitika. Dapat lang ipaagi og patas, pinaagi sa desisyon sa mga tao. Kung doon na sila katakos, atong paabuton sa 2025. Kini man murag pamintaha sa nga pamaagi sa pamulitika. Panggipit, pang-apiki sa side ni Kuya Gob.
Ikinatuwa ni Governor Hubahib ang mainit na pagsalubong sa kanya ng mga residente ng Davao del Norte. Nakikita kong talagang gustong-gusto ng taong bayan ng Davao del Norte na makabalik na ako sa pwesto bilang kanilang gobernador ng probinsya. Tiniyak naman ni Governor Hubahib na sa kanyang pagbabalik opisina ay asahan ang pagpapatupad ng mas maraming proyekto at programa sa probinsya. Pagpatuloy natin yung mga programs natin for infrastructure, social services, at saka agriculture, livelihood programs para sa mga walang trabaho, para lahat sama-sama na kumita dito sa Davao del Norte. Mga kapartners, Coach Oli, Master Judea, Boss Dada, yun nga ang pagsisiguro ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na kanya ipagpapatuloy ang mga nasimula ng mga programa at proyekto. Sa pakikipag-usap natin sa kanya kanina doon sa Governor's Capital, kanyang tiniyak din yung mga projects para sa ating mga katutubo, para sa mga indigenous people ng Davao del Norte. Kung maalala natin, mga kapartners, bago pa man sinuspende si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, ay todo yung suporta ng ating mga kababayang katutubo sa Davao del Norte sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa inyo mga kapartners. Ako, nakaka-miss naman dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ay, Kingdom ba yan? Oo, ganda-ganda. Kita mo naman, di ba? Akala ko nasa Macau ka. Sa Davao lang yan, Coach Oli. Akala ko Nakapunta naiwan na ka ako sa dyan. Macau. Pero may question, may tanong ka. Hindi, ikaw na, sige. Kapartner Jason, nandyan kasi ako noong mga panahon na talagang Yes, sir. naririnig po ba, clear po ba ang ano natin, audio? Dali na. Diretso mo na. Okay, sige. Very clear, very clear. Noong mga panahon po kasi na talaga namang kinakaldag or sinuspindi itong si Governor Hubahib, nandyan po tayo nung maisog dyan sa Tagum City, Davao. At nung mga panahon na yon ay talaga namang matindi po ang tensyon na halos hindi po lumalabas itong si Governor Hubahib dyan sa kanyang opisina. So ngayon po, ano po yung pakiramdam ng mga taga-Tagum na supporter ni Governor Hubahib nang siya ay nakabalik na sa kanyang pwesto? Sir, unahin ko po muna doon sa naramdaman ni Davao del Norte Governor Hubahib nung lift na nga yung suspension after 90 days. Sabi niya, napakagaan sa kanyang sa puso dahil malayo na siyang makapagtrabaho para sa ating mga kababayan sa Davao del Norte. At yung sa pakikipag-usap natin, actually mga kapartners, 3 lang yun sa libo-libong mga residente ng Davao del Norte na nagpakita ng suporta kay Governor Hubahib. Number 1 na palagi nilang sinasabi mga kapartners kung bakit nila patuloy na sinusuportahan si Governor Hubahib dahil yung mga programa at proyekto wala lang dun sa sa upper level, pati yung mga nasa grassroots ay nakakabenepisyo sa mga programa ng provincial government. At kaya naman tuwang-tuwa sila, may iba pa nga na naging emotional, umiyak dahil sa at last naging malaya na sa suspension order si Governor Hubahib at yun nga ang gusto nila para may pagpapatuloy yung mga programa at proyekto na nasimulan ng butihing gobernador. Iyon, napakaganda. Boss Dada, baka may dudugtong ka. Boss Jason, may pera pa ba yung Kapitolyo nila? Hindi ba baka inubos na yung kapirahan dyan sa Kapitolyo? Pero hindi, since na ikwento mo kung ano ang reaksyon ng mga tao noong si Gov Hubahib ay bumalik, ano naman yung kanilang experience nung mga panahon na wala si Gov Hubahib sa posisyon, sa pwesto at may humalili sa kanya diyan sa kanyang opisina? Ako, Boss Dada, napakagandang tanong. Unahin ko muna, sasagutin ko yung sa tanong mo about sa pera. Sabi ni Governor Hubahib, isa sa mga susuriin niya ngayon, titingnan niya ngayon, ay kung meron pa bang pondong na iwan para sa mga proyekto nga. Nakalaan, kasi yung mga before siya umalis or before siya na-suspend, yung mga pondo ay nakalaan na talaga para sa mga programa at proyekto niya para sa Davao del Norte. So ngayon,
Ang una niyang gagawin daw, titingnan niya kung meron pang perang naiwan at kapag meron pa, ay pagpapatuloy niya yung mga programa at mga proyekto na nais niyang gawin o nais niyang ipagpatuloy. Ngayon, kung wala ng pera, siya ay humihingi sa national government na sana ay bigyan siya ng pondo. Bigyan ng pondo ang probinsya ng Davao del Norte. Knowing mga partners na dito sa Davao del Norte, napakarami ng mga residente, especially yung mga nasa grassroots, ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno. At yung pangalawang tanong mo naman, Boss Dada, yun nga ang ni Governor Hubahib na ipagpapatuloy niya yung mga programa na nasimulan niya sa kanyang panunungkulan. At inaasahan natin na maipagpapatuloy niya yung mga programa. Boss Dada? Maraming salamat, May Jason. follow up ko lang, tapos na yung suspension. Oo. Napakaganda na naging maisog natin dyan sa Davao. Posible pa kayang magbaysog tayo ulit dyan? Pwede, no? Pwede. Jason, tanong mo, baka maaari. Oo. Ang tanong, Boss Baka Dada, gusto niya makasuspindi ulit, di ba? pwede nating itanong yan. Pwede nating itanong yan kay Governor Hubahib. At i-report natin kung bukas kung magkakaroon anong pa sagot. ng maisog rally. Pero malinaw naman pero malinaw mga partners na itong maisog rally naman ay hindi naman, gaya na nga sabi ni President Duterte, yung maisog rally, hindi yan para tanggalin sa pwesto si Marcos Jr. Pero nais nating iparating yung mga hinaing ng taong bayan. At bilang mga Pilipino, karapatan natin na iparating sa gobyerno yung mga problema, yung mga suliranin, yung mga hamon na kinakaharap natin. Dahil the very first place, ang government ay nagsisilbi para sa atin at hindi ang mga Pilipino ang nagsisilbi sa gobyerno. So yun yung maisog rally, yun yung purpose ng maisog rally. Correct. Nasa Marcos admin na lang yun kung pakikinggan nila ang hinaing ng taong bayan. Yun. Malamang hindi. Pero umaasa tayo, syempre. Sabi nga nila, prayers can move mountains. And thank you very much, Jason, sa iyong malupit na pagbabalita. Ayan, namimiss na namin ang Davao. Sana makabalik tayo dyan, ano? Of Jesus Christ sa Davao. Sana ulit tayo dyan, makapagmataya-taya tayo ulit dyan sa napakalawak na kingdom. Okay, maraming. Kumusta na lang po kami sa ating mga bossing dyan sa Kingdom of Jesus Okay, Christ. kumusta na lang ho kami kay Pastor Apollo Kibuloy? Pag nakita niyo po, Hindi, ayan na yun. Siya na mismo yan. Si Yan Pastor, nagsasalita na yan, siya mismo yan. Nasa puso ni Jason yan, si Pastor. Nasa puso ni Thank you, Jason. Thank you, partner Jason. Ingat po kayo dyan at sana magkita-kita po tayo. Maraming salamat sa iyong balita. Pero alam mo, Master Judea, itong maganda to kasi 'di ba sabi naman natin pag tama palakpakan pag natin. Napakaganda nito kasi this is a good sign kahit paano may maganda pa rin nangyayari sa administrasyon na to kahit paano. Nakabalik na si Governor Hubahib. Medyo nahiya siguro. Yes, si Governor Mamba, si Mayor Cebu na si Rama. Sana sunod-sunod na makabalik na. Tsaka sana pati si Pastor Apollo Kibuloy, sabi nga dito sa sa comment section, sa susunod na makakabalik si Pastor Apollo naman. Malay naman natin. Pinitik lang, pinitik. But again, ang iniisip ko, Boss Dada Coach Oli, yung pera. Di ba yung mga pondo bago umalis si Governor Hubahib, bago masuspinde, nakalaan na yon sa mga proyekto na sinimulan niya. Kung nawala yung mga pondo na yon, sino kumuha? Well, sana malaman natin. Sana malaman natin kung nawala. Ano pa naman, iimbestigahan, titingnan pa raw niya, check niya kung sa ilang buwan na kanyang pagkasuspinde, kung nandun pa. May magic. Kasi may mga magician talaga na mga magaling magpawala at saka biglang nagkakaroon. Sana malaman natin. Kung sakasakaling nawala, sana malaman natin para maimbestigahan kung sino kabilang banda, diba? Kabilang banda, Master Judea, napakaganda nito. Napakaganda ito kahit paano. Palakpakan natin yung maganda. Administrasyon kasi alam naman natin kahit may control sila dito. May control sila dito. So soon, sana pabayaan na rin natin makabalik sa posisyon yung mga sinuspindi nila kasi deserve naman ng mga tao yan eh. Si Governor Mamba, si Mayor Rama, at pati na rin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi alam nyo naman, kayo sa puso ninyo, alam nyo naman na walang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa naman uli ang lahat, di ba? Katulad nga ng sinabi ni partner Jason Lubrico,
hindi naman itong maisog, hindi naman ito ay para patalsikin kung sino na ako presidente ngayon. Ito ay pamamaraan lang para may parating sa pamunuan ng gobyerno yung hinain ng taong bayan. Hindi para patalsikin kung sino man ang nakaupo ngayon. So sana, magkaroon pa rin kayo ng kurot diyan sa puso ninyo na magawa ang tama at talaga namang para walang masasaktan, wala nasasaktan katulad ng nangyayari sa West Philippine Sea, wala nang nasasaktan ng miyembro ng KOJC o anumang sekta na pwedeng mangyari yung mga ganitong pagkakataon. Kami, nasa likod nyo kami. Basta gumawa lang tayo ng tama, susuportahan namin kayo. Gusto natin matahimik, mapayapa, at kahit papaano, kahit konti, masaganang Pilipinas. Coach Oli. Pero, pero, alam mo, tama yung sinabi nyo, palakpakan sila dahil maganda. Correct. Pero, kung ano? mauulit ang maisog dyan, kasi very successful ang maisog dyan, ha? So, babalikan ko ulit. Kakabalik lang ng tao eh. Hindi, pwede naman hindi siya. Hindi, kasi kung magmamaisog dyan, sususpindihin ulit, ay lukuhan yun. Hindi nga. Ibig sabihin, pang-iipit lang yun. Alam naman natin. Di ba? Kailangan Kaya mo nga sabi ko, pero, yung ganyang karaming tao, dapat yan, inuulit. So, dapat magkaroon ng maisog ulit dyan. Sa akin lang, hindi, pwede namang hindi sila Kuya Gob ang ano eh. Iba naman. Ako na lang Siyempre, pag pinayagan niya. Kasi ang malamang, dating niyan, suspicious parang, naman yan. hindi Pati naman yung sa mga- pagbibintang, ha? Baka, sige, balik ka, pero... Hindi tayo nagbibintang, Pero- pero yun naman yung nakikita natin eh. Yun Wala talaga namang ibang nakikita dahilan. ng tao eh. Wala na may bandilan. Kasi ano ba naman yung dahilan ng pagkasuspindi niya? Sasakyan? Walang yan. Napakababaw. Napakababaw talaga naman nun. Talagang napakahirap i-convince. Miski ako, hindi naman ako maalam sa batas, pero hindi mo ako makukumbinse na dahil to talaga dun. Pag papalakpakan natin, pati papalakpakan natin. Oo pag naman. maisog yan. Kailangan nyo. Mahirap pag pero malay mo matapang talaga si Hubay, di ba? Mag-imbita siya Hindi, ulit. pwede namang Patala, hindi punta siya. kayo dito. Oo. Pag maisog ulit tayo. Pero ayun na nga, speaking of Davao, Davao pa rin. Naku, Davao na naman. Puro Davao tayo ngayon, ano? Matindi. Talagang Oo. ang Davao ngayon, parang hindi ito binabalita ng mainstream media. Etong sa DSWD. Wala. Hindi ito binabalita ng mainstream media. Oo, nako. Ang Saka ito binabalita bago. lang nila, yung 10 million na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Correct yan. Yan ang kanilang binabalita. Ano pa yung mga hindi binabalita? Yung mga hindi binabalita, katulad nitong pagtatanggal sa 19 Yes, na PNP 19 na chief PNP. yan sa Davao. Nakaw. Oras mga major yan, Oo. 11. Ang mga major yan, ano? Mga major. Kasi mga hepe ng mga stasyon eh. Oo. So, hindi binabalita. Kanina, naghanap ako sa mainstream 11. media. 11. Ano Tapos, ang napakarami. matindi rito, papalitan mo yung mga polis sa safest city in the Philippines. Tsaka ito pang nakakapagtaka. Hindi naman nila sinabi kung ano dahilan. Basta, trabaho daw yun ng PNP. Kaya nga sabi ko, panahon ngayon ng mga walang utang na loob. Oo. Pasensya na, PNP Oo. Pero wala kayong mga utang na loob sa mga taga Davao. Oo. Inuna kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Ni PRD. Di ba? Inuna kayo ni PRD. Oo. Na itaas yung inyong sweldo. Itaas ang sweldo. Merong healthcare workers, merong teachers, inuna kayo. Tapos kayo yung gumagawa ng ganyan. Actually, ang iniisip ko dito, Boss Dada, wala silang magagawa eh. Wala silang magagawa kasi pag hindi sila sumunod, masosyonggal sila. hindi. Pero mali pa rin. Hindi ko naman sinasabing Hindi tama. pwedeng wala silang magagawa. Oo. Kasi to serve and protect. Iyon naman, Hindi oo. po kayo private army ng mga nasa posisyon. Dapat po pinoprotektahan nyo yung mga Pilipino. Dapat Ang amo ninyo, yung Pilipino. Yan. Kailangan, kung sa tingin ninyo, katarantaduhan yung pinagagawa sa inyo, dapat pumalag kayo kasi hodang tanggalin kayo sa mga posisyon. Panindigan. Panindigan nyo. Kasi dapat ang pagmamahal nyo, wala sa pensyon nyo, wala sa ranggo pensyon, nyo. wala sa ranggo, wala sa politika. Kailangan nasa bayang Pilipinas. Correct. Nandoon dapat ang inyong loyalty, hindi dyan sa mga amo ninyo. Because yung mga yan, saglit lang sa posisyon yung mga yan, mawawala din yung mga yan. May pabago-bago ng leader. Pero ang Pilipino at ang Pilipinas, yan, hindi nagbabago yan. Lifetime. yan Pero ang alam mo, ito. Boss Dada, sa kabilang banda, mauunawaan din natin. Kung si Gob, sinuspindi. Di ba? Kaya nga. Mataas na tao. Kaya kung ako, halimbawa ako Kung ikaw ang police. ang sinumpaan ko is hindi naman ako sumumpa sa presidente. Coach Oli, sumumpa ako sa batas ng Pilipinas. Patanggal ka na lang. Pero ito marami namang marami namang mga
dating mga patriot na Oo. tinanggal din pero Nanindigan. tinutuloy pa rin naman nila Nanindigan. yung mga ano nila mga Nanindigan. laban nila Pero ito lang sa akin kasi, hindi rin natin maialis sa atin kasi katulad ng mga sinususpindi nga, itong mga governor, mayor, sinususpindi, baka yun din ang iniisip pag hindi sila sumunod. Katulad ng sinasabi mo, hindi ang sinumpaan nilang tungkulin ay pagtanggol ng bayan at ang mga Pilipino. Pero sana naman, kasi ang tingin ng mga tao sa mga pulis ay matatapang, may paninindigan, hindi ho ba? Sana wag po maiba, wag po mabago. Kasi parang ngayon, yung mga kababayan natin, karamihan sa kababayan natin ay parang nawawala na po ng tiwala sa inyo katulad nung nangyari. Dahil doon sa nangyari doon sa KOJC na mali talaga. Kahit pagbalik-balik ta rin natin or ulit-ulitin natin na isipin, mali po talaga yung ginawa ninyo dyan sa KOJC. Baka mamaya sabihin na naman nila, ang hilig nyo talaga manumbat, barateros. Kasi tinaasan. Si PRD kasi hindi naman siya nanunumbat ba? Kasi deserve naman ng pulis talaga yun Deserve ng pulis. Deserve nila yun. Deserve ng kapulisan at kasundaluhan natin yung ano na yan, yung pagtaas ng sweldo na yan. Kasi gusto nga niyang itaas yung antas, tsaka para hindi na mangurakot ang mga pulis. So hindi naman yan sinusumbat ni PRD. Sinusumbat ko yan. Kasi buwis ko yan Kami nanunumbat. natin yan Sa mga ayaw magsalita, nahihiya magsalita na sumbatan kung sino mang tao. Sumbong nyo sa amin, kami manunumbat. Kasi ano yan, madali lang naman yan. buwis ng taong bayan yung ginamit para dyan. Parang media, di ba? Nangyari sa SMNI, di ba? Ginigipit ang SMNI. Kaya tuloy yung mga kilalang mainstream media, naduwag na. Ganito rin ang ginagawa dito. Maduduwag na rin Hindi sila naduwag, nabusog sila. Nabusog. Oo, nabusog Alin, sila. yung mainstream o yung ano? Yung mainstream. Yung mainstream. Nabusog yung iba. Itong SMNI lang ang kahit magutom. Talagang lalaban. Kaya yun yung sinasabi natin, paninindigan lang. Paninindigan sa tama na kahit na ginaganong ka na, kahit na binabraso ka, binabardagol ka, tumayo ka sa tama. Kaya tayo mga kapulisan, hindi tayo nagtatawag dito na talikuran ninyo yung inyong mga tungkulin. Hindi. Gusto lang natin na manindigan kayo. Pag mali, sabihin nyo na mali. Pag hindi nyo kailangang sumunod, lalong-lalo na kung puros kalokohan at alam nyo naman na kalokohan yung pinapagawa sa inyo. Para sa akin, napakalaking issue nitong palitan mo yung 19 na hepe. Imagine mo, magagalit tong mga hepe na ito. Pag nilipat tong mga hepe na to sa kung saan mang posisyon, sa ibang mga lugar, dala-dala nila yung galit na yun. At definitely, yung galit na yun, may lilipat nila yun dun sa mga bago nilang mga tao. At pag nailipat nila sa mga bago nilang tao, dumami yung galit sa inyo. Hindi, nakakalungkot. Alam mo, Boss Dada, para sa akin, ano yan dahil hindi nila kayang sampalin si PRRD o ang mga Duterte, itong ginagawa sa Davao, binabastos na sinasampal nila ang Duterte dyan. Real talk na tayo. Alam natin yan Napakagagaling itong mga pulis na ito. Hindi natin maintindihan kung bakit pinagtatatanggal nila na napakaganda at peaceful ng Davao. Kung sundalong kanin yung papalitan yun, hindi kami magre-reklamo Speaking of sundalong kanin. Kung yung sundalong kanin na papalitan nila, wala, hindi kami magre-reklamo. Speaking of sundalong kanin. Ito, tinatakwil naman ito. Hindi ako nagtawag ng sundalong kanin doon. Si Gordon. Si Gordon ba? Si Gordon nagtawag ng sundalong kanin doon. Ito, tinakwil na to ng mga dilawan, pati ng mga pulahan, tinakwil to, pati pinklawan. Tinakwil na siya? Tinakwil siya, pero hindi siya hihinto. Hindi siya hihinto, siya mismo lumalapit. Tinakwil na siya, lumalapit pa rin. At saka Bongo, dinimanda niya ng dinimanda niya, plunder. Tapos, meron pa siyang, may panibago pa daw siyang isasampa, yung free gate ba yun? Sira ulo talaga ito, yung fregat. Yung hiniring na rin sa Senado yun. Nandudum pa siya nun. Pero wala naman nangyari, hindi ba? Ikaw talaga, Trillanes, wala kang kadala-dala. Nandun ka pa nga sa Senado, ipinus mo na yan sa ombudsman. Wala naman nangyari, binasura. Tapos ngayon, inaano mo na naman uli. Wala pa sinabi nagkatotoo yan. Wala pa. Katulad nga sinabi. Sabi nga niya, ICC, July June. July na. Wala pa. Hello, asa na ICC? Diba? Nung in-interview siya ni Shakur. Di ba? Sabi ito pa sinabi. Yung may mga generals daw na i-destabilize or igukunin na si Marcos. Nandiyan pa naman si Marcos. Oo nga.
Sinungaling talaga to. Buti nga may naniniwala pa talaga Ayun ang dito. nakakaano doon. Natatawa ako sa mga naniniwala dyan. Oh, hindi Si ko alam. Pulong daw, may dragon sa likod. May dragon sa likod. Yung pala katol. Hindi kaya bakla lang to si Trillanes. Hindi ko alam. Gusto lang niya makita yung Baka demanda ka niyan. Oy, may demanda ka sige, yan. pagsama-samahin mo na kami. Oo. Ay, hindi. Ikaw lang. Bakit kami? Wala naman kami Hindi kami sinasabi sasama. masama sa Sige, kanya. I'm waiting. I'm But waiting. anyway, may katotohanan naman yung sinasabi mo kasi medyo makinis ang kutis ni kuya mo. Oh. O, ni ate mo Ay, pala. siyempre, sasamahan ko. Hindi, sobra to. Alam mo, dating Senador Trillanes, ang dami mo talagang pinagsasabi sa karir mo na ang dami rin hindi nagkatotoo. Eto, May sinabi ka pang bilyon pera ni PRD. Diyan sa BPI. Tapos nung Hanggang tinignan, ngayon, wala naman. 5,000 na naman. Diyos ko po, pinapatawag na kami ni Duterte. Pamasahin namin, sagot namin eh. Tsaka ito pa, ikaw Trillanes, dating Senator Trillanes, I'm sorry noong senator ka, hindi ka man lang namin naramdaman. Etong si Senator Bongo na idinidemanda mo, anak ng teting talaga. Pinahirapan mo yung mga yung mga may PRC license, yung mga engineers, mga nurses. Mahirap sa buhay. Mahirap dahil ang dami nilang kinukuha para makapag-renew lang sila ng license. Oo. Tapos ididemanda mo yung senador na ang dami natutulong. Baka kada nasusunugan, nakikita mo dyan, Senator Bongo. May nabahaan, makikita mo dyan, Senator Bongo. May sakit, makikita mo dyan, Senator Bongo. Ikaw, anong ginawa mo nung senador ka? Wala. Magpapogi, magsuklay. Di ba? Parang naniniwala. Si Minay, bigyan nyo ng Idol kapiyan ni ng Coach Oli nervyos yan eh. Pwede ba natin Idol ni interview Coach si Oli yan, Trillanes si dito? Trillanes. Kapal ng mukha mo. Kulang ka sa nervyos. Magkapi-kapi ka, animal. Parang- Sorry po, bawal yun dito. Si Coach Oli, parang Mainit? si Trillanes kasi lagi kang pogi eh. Parang Lagi kang lagi nakasuklay. pogi. Hindi naman. Sabi nga nila si Coach Oli parang may alagang baka eh. Oo, Lagi dilaan daw yung buhok kasi laging lagi planchado eh. makintab, lagi makintab. Pero Hindi ito, naman ako ganito eh. Nakakainit lang talaga to si Hindi, Trillanes. hindi mo talaga di ba, anong sabi ng Congress sa kanya? Pambansang marites. pamansang marites, hindi Congress, hindi tayo nagsabi may nito, sabi niyon. Oo. At naalala ko tuloy yung sinabi ni Pangulong Duterte dati na parang gusto ko nang maniwala ngayon na, Marines to, di ba? Marines. Habang nagbabakbakan daw sa gitna ng dagat, nasa kabinet. Navy yan, Navy. Navy, Habang nagbabakbakan daw dyan sa karagatan, yung mga Navy at yung mga kalaban, siya nasa kabina, tulog. Hindi, sabi nga nila eh, yung ibang mga nagre-rebellion, pumupunta yan usually sa bundok. Siya hindi, sa hotel. Sa hotel. Kasi masarap nga naman sa hotel. May aircon, may pagkain. Kaya naman nawala daw yung mga kutsara at saka tinidor nawala. Hindi natin alam kung totoo yan. But yan isa sa mga sinabi ni PRD. Pero Sino may hawak ng kadena niyan? napakagaling mong mang-slander, napakagaling mong gumawa ng mga istorya, napakagaling mong bumana. Tapos pag binanatan ka, magdidemanda ka. Napaka-iyakin mo. Iyakin Huwag ganun, talaga. sir. Huwag ganun. Siguro, kung asaran lang. Walang sumbungan. Asaran. Di Walang ba? sumbungan, walang demandahan. Ngayon, lumalabas, tahimik to nung mga nakaraang panahon. Ngayon kasi, ang balibalita natin, tatakbong mayor to sa Kakalo. Sa Kakalo. Ang problema, Master Judea, mukhang walang pag-asa yan sa Kakalo. Talo ka rin. Hulaan ko lang. Kaya baka mag-senador naman kasi ulit. baka mas may pag-asa pa siyang manalo dun. Wala din. Ewan ko pero sa hindi iyo. natin alam. Nako po, may boboto po ba dyan? Hindi, pero sabi ni Harry Roque, believe daw siya kay Antonio Trillanes noong panahon na siya'y lumalaban pa noong panahon ni Gloria Arroyo. Magaling daw din talaga yan. Kumbaga, may paninindigan. Pero nung naging senador na, Napasok sa politika. nung naging senador na, yun ang sabi ni Harry Roque. Nung naging senador na, doon na siya parang biglang nagbago. At Nawala na yung talagang pagiging patriot. Naging politika na. Kasi noon Politiko talagang na talaga. meron namang may grounds naman yung kanyang pagkukudita noon dahil nagsasalita sila para sa mga Kasama nila mga uniformado na kasi matindi rin ang korupsyon nung panahon na yun according to sa kanila Hindi, tsaka nga kaya binoto rin ng tao yan. And si Attorney Trixie Cruz Angeles yung naging abogado ng mga na court martial diyan.
Ang daming na court martial dyan. Pero ito, nagtataka ako kung bakit Duterte lang talaga tinatarget ni Trillanes. Samantalang, hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon. Ang daming nangyayaring hindi maganda sa gobyerno, sa administrasyon na ito. Pero parang hindi sila nagsasalita. Bagkus, pinupuri pa. Yung mga Duterte na wala na sa katungkulan, yun pa ang binibira ng binibira. Meron pang idea yan. Gusto pa nilang magsama. Oo, Yung dilaw tsaka pula, gusto pa niya pagsamahin. Ayaw, umayaw si Dilima. Ay, nako, ikaw, ano. pililing. Hindi, again, Senator Trillanes, dating Senator Trillanes, magaling ka naman matalino ka naman Siguro maganda. Kung talagang mahal mo bayan, huwag mo nang guluhin yung bayan. Kung talagang mahal mo, siguro sumama ka na lang sa nation building. Yan. Huwag na lang natin, huwag na tayong masyadong magulo. Hindi naman tayo kasali, nanggugulo tayo. Nung dating nandiyan ka, wala ka namang ginawa Diba? Pag nanalo ka ulit na senador, ayan, pwede ka namang gulo. Pero ngayon, dyan ka lang muna sa Gedli. Oo. Kalma ka lang, sir. I-enjoy mo lang yung yung iyong pansamantalang pagkawala sa toxic na politika. Kasi sa totoo lang, ang dami ng problema, huwag ka nang dumagdag. Ang dami ng problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Kasi ikaw, totoo lang, Mr. Trillanes, problema ka rin Di na magdag ka ba Di ba? Ay, nako, talaga naman. Yan yung mga nangyayari ngayon sa Davao. As in, nagka-focus lang tayo sa Davao. Ang dami pa natin mga ibabalita. Kaya lang, talagang napakarami din ng mga nangyayari sa Davao ngayon. Gusto ko lang puntahan gusto ko lang kayong tanungin tungkol sa isang topic natin, mabilis lang. Yung since mga vlogger kasi tayo, at itong ating segment ay para sa mga vloggers, planong ipagbawal ng DOH yung pagmumukbang. Sa tingin nyo, Coach Oli, ikaw, dati kang fitness coach. Sa tingin mo, dapat bang ipagbawal ang food vlogging? Well, para sa akin, hindi talaga maganda yun. Yung mukbang na yan, yung pagkain na yan. Pero kasi kung ipagbabawal, baka naman karapatan kasi niyang karapatan niyang mamatay kung talagang ginawa niya yan. I mean, di ba? Baka sabihin naman, abusado. Pero hindi talaga ako tiwala sa ganyan. Yung mga mukbang na yan. Hindi maganda yan sa kalusugan. Okay, ikaw, MJ. Actually, itong mukbang na ito, bawal ito kasi ito yung tinatawag na eating disorder. Bawal ito sa YouTube, hindi ko alam. Parang nagpo-promote ng eating mali na pagkain. Pero para sa akin naman, siguro tanggalin na lang kasi maraming mapapahamak dito. Pero kung magagabayan siguro, magagabayan ng mga doktor, ng dietitian and all that, pwede. Kasi ngayon wala tayong control sa sa YouTube. Pagka yung mga gaya-gaya katulad noon yung namatay, 'di ba? I'm sorry rest in peace. Yung namatay, hindi ko alam kung meron siyang doktor na nag-alalay sa kanya sa mga gagawin niya. Kasi ito mga kilalang mga mukbang vloggers, may mga doktor 'yan. Bago sila mag-mukbang, tinitingnan yung blood pressure, lahat ng katawan nila tinitingnan, then after. Yung mga yung mga malalaking mukbangers. Yung mga malaki. Pero itong mga gaya-gaya, yung kasi nakakatakot Hindi nila alam, lalo na yung mga nag-uumpisa, hindi nila alam kung may sakit sila sa puso, may sakit sila sa atay, tapos tira sila ng pagkain. Yun ang masama. Kaya siguro i-regulate, bago mag-mukbang, o kung yun ang gusto mong content, magpatingin ka muna sa doktor o magpaalaga ka sa doktor. Ngayon, ito, rekomendasyon ng DOH. Rekomendasyon na. Ako naman, para sa akin, DOH, ang daming problema ng health sector. Ang daming problema ng health sector. Pati ba naman yung mga nagmumukbang, pinakikialaman nyo. Ito ang maganda sa Banateros. Hindi kami pare-parehas ng opinion. Correct. Pero, hindi kami nag-aaway-aaway. Wala kaming problema. Para sa akin, choice niya yan vlog niya yan, channel niya yan. Pwede niyang gawin. Si YouTube na lang ang magsasabi whether yung content is not for public conducive para sa mga para sa mga manonood. Pero yung ipagbawal natin kasi din yan livelihood pa din yan. Source of income din yan. May kinikita yung ating mga diyan. May kinikita yung ating mga mukbangers diyan, may mga nag-sponsor sa kanila and all. Well, health nila yan, buhay nila yan. Sabi nga nila, katawan ko to, problema ko to. Oo. So, bakit tsaka nasa tao yan. Nasa tao talaga yan. Susunod ba siya o hindi? Ako, gustong-gusto kong nanonood ng mga ganito. Talaga? Hindi ko alam. Ako gustong-gusto kong nanonood. Hindi para gayahin ko. Pero, minsan kapag... Pampawala ng stress ba? Pagka yung hindi ko alam kung anong ulamin ko. Nanonood ka? Pag para magutom?
okay yun na. So meron na akong idea kung anong lulutuin ko. But anyways, katulad yung ibang mga katulad sila Coach Oli, sila Master Judea, para sa kanila hindi magandang impluwensya. Kasi pag binawal mo to, Coach Oli, ang dami mong ibabawal dapat. Correct, ang dami. Kasi ang daming content talaga sa YouTube, pati sa Facebook na na hindi rin talaga maganda, katulad yung mga nagsasayaw-sayaw ng mga ikli, yung mga shorts. Ayoko niyan. Ikaw ba? Gusto mo niyan? Ako, ayoko niyan. Ayoko niyan. Yung mga, Coach Oli, yung mga, pag may dumadaan sa akin na sa, mga nagtitiktok na sayaw ng sayaw. Tapos, yung may mga, may ikli yung mga, binablock ko talaga yan. Ayoko niyan. Ako hindi ko talaga tinitingnan. So, nasa tao na yan. Kung ayaw niyang manood ng mga ganun, yung mga mukbang, pwede naman niyang i-hide or i-block kung, di ba? Bakit para nagiging na rin, pati DOH natin, diktador Ayun na rin. nga. So DOH, mas maraming problema ang health, ang ating sektor ng kalusugan. Yun ang tutukan nyo ng pansin. Wag yang mga vlog na yan. Well, again, si Coach Oli, si Master Judea, they're pro. Ako, siguro mas maganda tutukan nyo. Alam mo sa akin, kung DOH, concerned kayo sa health ng mga Pilipino. Yun. Eto, kaysa ipagbawal nyo yung mukbang na yan, ang ipagbawal nyo si Trillanes. Hindi, mas binalik mo na naman si mas nakakasama yan sa... high blood ka pag nakita mo. Nakakasama sa kalusugan yan sa Pilipino, yan si Trillanes. Yan ang ipagbawal nyo. Kasi sa totoo lang, dyan tayo atakihin sa mukha niyan. Kasi sa buong linggo. Yan na lang nakikita na. Yan, tsaka si Franz Castro, bawalan yan. Tuwing November lang dapat lumalabas mga yan. Tingnan November mo, 1. itong dalawa, Franz Castro at Trillanes, dapat magkaiba sila pero parang pareho sila ngayon. Ewan ko. Parang nagkakatugma yung pag-uutak nila ngayon. Pareho sila. Kaya alam mo, may common denominator yung mga yan. Kaya gusto magsama-sama ng mga yan. Kaya naiisip nila magsama-sama. May common denominator yan Ano? Hindi nila kaya ang Duterte. Kaya gusto nila magsama-sama dahil hindi nila kaya ang labanan ng patas ang Duterte. Masakit po, di ba? Real talk yan. Ang gulupit talaga ni Coach Oli. Parang medyo iba ang aura ni Coach Oli. Iba ngayon? May diin siya ngayon sige. Na lang. Final message, Coach Oli. Sa mga, wala na akong message. Itigilan nyo na yung bukbang na yan. Hindi nakakasama. Si Trillanes ang anuhin ninyo, ha? Bawal. Bawal. Master Judea. Hindi, sa atin naman, araw-araw lang, kung sinasabi sa vlog natin yun, gawin na bihira na tayo mabuhay sa mundo, ha? Isang beses lang. Gawin na natin ng tama. Iyon. Diba? Ito naman, ako, katulad pa rin natin sinasabi, mapapanood nyo ang Banateros sa SMNI Monday to Thursday at wino-workout po ni Coach Oli at ni Master Judea kung sila po ay magpo-programa ng Biyernes. Pero subukan natin kasi marami nagre-request kulang daw talaga yung oras. Malay mo naman. So mapapanood nyo kami araw-araw soon. Baka Monday to Fridays, araw-araw alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Ayan, syempre. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like and share sa tuwing merong lahat ng mga shows ng SMNI. Simula umaga hanggang madaling araw, i-share niyo ng i-share. Kasi SMNI na lang ang naghahatid ng tunay na balita. At nagdi-discuss ng mga topic na talagang malapit sa buhay at sa puso ng mga masang Pinoy. Yung totoong balita. Yes, yung totoong balita. Dito lang yan, SMNI. Kaya kayo ay magla-like, mag-share, mag-subscribe, at syempre, mag-subscribe na rin kayo sa Banateros Brothers. Coach Oli Banatbay, Master Judea, Spencer Lacalle, Jojo de Guzman, Buster TV, Jay Guevara. Yan, syempre, Boss Dada. Huwag niyong kalilimutan. Ayan, so don't miss the live press conference of the Kingdom of Jesus Christ on July 9, 2024, Tuesday at 9 p.m. after Banateros. This will be simulcast live on SMNI and other online platforms. Ayan, kaya kita-kita po tayo. Bukas nandito si Banatbay. Yes, bukas nandito si Banatbay. Kita-kita tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Boss Dada. Ako naman po si Coach Oli. Hindi ka nagbabasa. Sorry. Ulit. Ano kasi tipi ka ba? Kasi nakita ko dito kung buti pa si Boss Dada magaling magbasa. Si tipi hindi rin nagbabasa. Totoo ba yun? Ulit. Ayan, ako po si Boss Dada. Ako po si Coach Oli. At ako naman, si Master Judea. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.